At iya, binigay ng suki natin sa paksiw na tilapia. Sinimulan po natin ang ating kwentuhan habang naggagayat ng ating mga Ricardo sa ating paksiw na tilapia. Nalinis ko na po yung tilapia. Nabudburan na rin ang asin. Kaya na natin ang mga ilalahok dyan. Di habang naggagayat tayo magkwentuhan. Showbiz talk po tayo ngayon. Kasi kada bukas ko ng YouTube, di ba, minomonitor ko ang views ko, subscriber ko. Ngayon, kada tingin ko sa mga vlogging, puro Nora Honor. Kada bukas ko hindi nawawala ang nagbablog tong kay Miss Nora Honor, the superstar. Kay Vilma naman madalang. Dahil hindi ko lang sinesearch. Pero sa pasin ko, mas marami nagbablog kay Nora. So, it means until now, marami pa rin siyang supporters. Ngayon, naalala ko nga si Ima. Kasi number 1 fan ni Nora Honor. Yun ang ating ikukwento ngayong araw na ito. Sino bang mas sikat? Si Nora o si Vilma? Si Vilma o si Nora? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na day 5 ko as HISQ, Home Isolation Self-Quarantine. Ito po, notebook ko. May kodiko ako. Ang ating intro. Napansin ko kasi sa homepage ng YouTube na mas maraming nagbablog kay Miss Nora Honor, the superstar. Ika nga, ano ba ito? Kasya kay Congresswoman Vilma Santos Recto. Mula sa mga kanta ni Nora, mga movies nito, concert, mga awards, here and abroad, kasal ng mga anak, present movies, at madami pa halos laman ng YouTube. Ibig sabihin, mas maraming laman halos na YouTube ay tungkol kay Nora. Dahil ba sa until now, marami pa rin siyang supporters na masipag ng kanyang mga supporters na i-vlog pa rin siya. Ang talagang number 1 fan ni Nora Honor ay ang mother ko. Kaya nga naalala ko tuloy si mother or si Ima. Kita mo, until now, active pa rin siya. Anong ginagawa niya sa buhay, kung may movies pa itong ginagawa, teleserye, di ba ang current teleserye niya ngayon ay Bilangin ang mga bituin sa na old movie ni Nora na giwang teleserye today. Simulan po natin ang kwento. Ako'y naliligaw sa aking script. May script po ako. Grade 6 yata ako noon nung kasikatan ni ng Nora at Vilma. Bisa ng teacher bago mag-umpisa ng lecture sa klase, ihaharap sa klase yung dalawang notebook na pabalat ay si Nora at Vilma at kanyang pinagkukumpara ito, ang mga ito.
Number one fan ni Nora ang si Ima. Kahit pa nung kami nasa lumang bahay. Nung kami nakatira sa Putgut, Kapas, Tarlac. Ano nyo ba noon, kahit kalakasan ng ulan, may bagyo, suki ang mother ko ng liwayway noon. Uutusan ka noon na bumili ng kanyang paboritong liwayway at sasabihin ka noon na bilhin mo lahat ang comics na ang pabalat ay si Nora Aunor. Hindi wala kang magawa inuutusan ka ng nanay mo Ang gagawin ko naman noon, dadaanan ko yung best friend ko kay si Parin Tony, papasama. Lakas ng ulan, may bagyo pa yata. Pero ang tanda ko, hindi naman may bagyo, wala naman hangin, malakas lang ang ulan. Ngayon kita ko nanay niya, may Parin to, nakatanaw sa bintana. Siguro nag-aalala din sa anak niya, ba't ko pa sinasama, bibili lang ng comics. Ang gawa naman na may Parin Tony no, hindi ka duwig. Magbabasa muna ng comics doon sa tindahan. Ano ang pangalan doon? Uso pa nung kasing arkilahan Pangalan na matanda ang pangalan ng may-ari ng comic stand na yun. Subaybay talaga ni Ima, si Nora, mula pa na yata nung ano ba ito? Naliligaw na ako sa script. Subaybay talaga niya si Nora pa nung una. Even before Superstar show nito. Kasikatan din noon ni Fernando po as action star. Sa comedy naman si Dolphy at Chiquito. Page 2. Noong panahon ni Susan Roses, sa comedy naman na, di ba, si Dolphy at Chiquito. Noong panahon ni Susan Roses, ang alam ko makasusan si Ima, pero may natandaan ako, nakasama yata ako, nanonood din siya ng kay Amalia Puentes. Sa kontrabida naman noon, ang sikat ay si Eddie Garcia, Paquito Diaz, Max Alvarado, at sa babae naman ang tanda ko si Bella Flores at Etang Dicer. May isa pang isa na katapang magkontrabida, matandaan. Basta't ang araw ng linggo, paglabas ang Superstar, laging nakatutok ang mother ko. Kung hindi man siya nakaharap sa TV o nakahiga man ito sa kwarto, bukas ang TV sa sala at kanyang pinapakinggan ito. Lalo nung medyo mahina na siya, no, na gusto lagi nakahiga si mother. Nung work pa ako sa Manila, edi weekly akong muuwi. Pag basta't may labas si Nora sa Tarlac City, kasi taga Kapas kami, bibiyahe pang ang mga sinihan kundi sa Angeles City o sa Tarlac City. Mas malapit ang Tarlac, kaya basta't may labas lang si Nora noon, niyaya ko si mother para manood ng movie nga. Ang huling natandang ko pinunod namin sa Tarlac ay yung parang police women si Nora doon, nagmo-motorcycle at may kahabulang mga kalaban. Ang Banawi yata doon na para magkasama din kami yata ni Ima nanood no sa Tarlac. Ito na po, naka-ready na ating paksiw na tilapia. Parang na-present ko na ito nung araw, pero bangus naman. Pero this time, tilapia. Pareho din po. Siyempre, lalatag muna ang gulay. Slow motion. Kalahati muna ng mga spices. Sa ibabaw yung iba. Speed motion. Ito po, nilagyan po natin ng dahon ng green onions.
natin ilatag ang tilapia ni Lolo Basyo. 10 ang ano pa ito? 10 real ito. Malaki ang ulo, kaya pinaghati natin, 2 kain din. Ito ang pinakabetchin natin, asukal. Sama-sama na kayo dyan. Speed motion. Asin. Speed motion. Dali. Tayo maabot na naman isang oras. Pinakauli ay ang asukal. Tansyahin na lang natin. Mas maasim, mas masarap. Tapos pakukulan natin ng isang minuto yata, 2 minutes, para daw maluto ang suka bago lagyan ng gata sa sabaw. Kailangan maluto ito ngayon, at ito ang ating tanghalian. Ito po, luto ng paksiw tilapia. Paksiw na tilapia na may ampalaya. Day 5, 12:10 p.m. Lunchtime ni Lolo. Mas nakita nyo ng ulam ko ha. Sausawan chili. Light sauce. Soy sauce. Meron tayo ritong saging saba na nabili pa natin dun sa Bakalang malapit sa office. Magaling daw sa high blood. Siyempre kanin, pinagpuran natin ng garlic flakes. Kain po tayo. 1:35 p.m. of day 5. Tatapos lang natin makipagbanding sa mga apo at manugang NY. Atin naman pong isusunod ang ating gagawin sa mga presentation natin. Ang ating paborito, spring rolls, lumpiang gulay. Lumpiang gulay nga po ang ating paborito. Kaya ang ating susunod na lulutuin ngayon ay ang lumpiang gulay o spring rolls. Ito, may repolyo tayo, carrots, patatas. Gusto ko may patatas. Baguio beans, chili, onion, garlic, ginger. Ito po yung ating ilalahok. May stock pa tayo, chicken stock. Ano po yan? Mince lang. Mura. Cox cutting tayo. Yan po ang ating aayusin. At sabayan natin ang kwento. Mahilig sa comic si Ima o my mother. Basta't pinisita siya ni Kuya Abel na security noon sa Rabbit. Ang dami nitong dalang comics at karamihan ang pabalat ay si Nora Aunor. Ang gawa naman ng kuya noon, pag nagdala ng bago, kukuhanin naman niya ang mga luma at siya naman ang magbabasa nito. Sa pagkatanda ko, parang mula pa sa tawag ng tanghalan, subaybay na ni Ima si Nora. Basta guest din ang si Nora sa anumang TV show ay laging nakatutok ito.
present, wala na si Ima. Subaybay ko na lang si Nora through YouTube. Kung ano mga latest niya, teleserye niya, na yun nga, yung bituin sa GMA. Although makanora si Ima, nanonood din naman ito ng mga TV show ni Vilma Santos. Di ba nung pagkatanda ko na, at yung kay Alma Moreno pala, di ba nakatanggal lagi si Alma doon. Tapos kay Vilma naman, nung ano bang pangalan ng TV show ni Vilma, VIP yata. Tapos ano yata sa Metropolitan Theater yata siya nung nag-show. Ang tanda kong sinasayaw ni Vilma na parang ala Marilyn Monroe. Yun. Yan pagkatanda ko na di ko makanora si Ima. Nanonood din siya ng show ni Vilma. At nanonood din ito ng mga movies niya. Sa ngayon, hindi na ako updated sa mga artista na ano ko na lang through YouTube, yung katulad nung Kadenang Ginto. Wala na kasi akong TFC connection. Mula nung umalis ako sa Sumisi, nakailan lipat na ako hanggang dito. Wala na, hindi na ako nakapagpa-connect sa TFC. Mga naabutan kong wala silang connection. Kaya nawala na hilig ko sa mga teleserye. Kaya dati nung may TFC pa ako Sumisi, subaybay ko yung mga teleserye noon. Mula umaga hanggang gabi, lalo't pag walang pasok, nakatutok sa TFC. TFC lang naman ang meron kami noon, wala kami yung Kapuso. Ngayon, dito sa nilipatan ko ngayon, wala. Kaya nawala na ang hilig ko sa TV, watching TV. At busy sa vlog. May tumawag pala sa atin kaninang umaga. Yung kaibigan natin sa project na ngayon pinag-report sa head office. Yung planning engineer namin, si Engineer Rodel, tumawag dito sa bahay. Sabi ko, nasaan ka? Tanong sa akin. Ako nandito, naka-home quarantine. Tapos tanong niya, ba't kami pinapapasok? Di siyempre, connected kayo sa project di kailangan pumasok kayo, business is business. Tinatawag daw siya nung COO namin. Ayun, pag-uusapan. Tapos ang biro nga niya, magpa-quarantine kaya ako, magpatas ako ng temperature, sabi niya. So, hindi kasi ang trabaho nila. Kape po tayo, hapon na. 2 na yata of our day 5. Naayos ko po yung aking lumpiang gulay, my favorite. Day 5, 3:50 PM na po. At katatapos ko lang po mag-chop-chop ng mga ingredients natin sa ating lumpiang gulay. Nagkape lang po tayo para sa snack. Ito na po. Kanina nagbanding kami ng aking mga apo at ng aking hipag at ni Mrs. din. Ngayon papakita ko na yung mga ingredients ko sa lumpiang gulay, my favorite. Umpisan po natin dito sa ating pangsahog. Mince lang, 5 real lang yan. Nag-cost cutting tayo. Ang ating panggisa, siyempre chili, ginger, onions, garlic, and lagyan natin ng chicken stock. Ang ating gulay, siyempre may repolyo, may carrots, bagu beans or beans, potato, and may additional tayo sotanghon. Kasi di ba yung spring rolls ng Thailand lagi may sotanghon, kaya susubukan kong lagyan ng sotanghon.
Tapos patis ang ating according to your taste. Lulutuin na po natin ito. Ngayon na ba? O sige. Kung yun ang gusto nyo eh. Para sa ating sausawan, di suka at ilalawak natin ang mga iray. Garlic, onion, ginger, chili green and red. Tapos lagyan natin ng asukal at syempre yung suka. Ito po, luto na in half cook. Sinasalin po siya strainer para yung excess niyang sauce masara. Hindi po yan pang set. Spring rolls po yan, nilagyan ko lang ng sauce ang home. Bukas na pong balot niya for our day 6. Ayan siya. Diyan natin siya palalamikin bago balutin. Ito pong ating sauce. Naka-ready na. Kompleto na yan. Hindi nag-miss call sa atin kanina 40 minutes ago. Number sa opisina. Hindi ko alam kung sino. Kung si Mr. Section Head o si Mr. Toller. Hindi naman tumawag ulit. Day 5, 5 p.m. Gugutom si Lola Bass. The orange juice ulit. Tapos yung binigay sa ating purse. Oh. Medyo luma na yung balat pero ayos pa yung laman. No? Siya natin snack at 5 p.m. of day 5. Say goodbye. Nabirit na naman si ito pa yung singer na yun. Ethel Buba. Day 6, March 24, Tuesday, 8:15 a.m. Start your day with a big smile. Plus news po tayo mga kids. Today is March 24, 8:15, Tuesday ng ating day 6 ng home isolation self-quarantine. Thanks Google for this news. Ang latest news dito sa COVID-19 dito sa Saudi Arabia, the curfew hours still continue and so should be second day today. From 7 p.m. to 6 a.m. the following day. Ang mahuhuli dito for sa first time violators is 10,000 riyals. Ngayon, pag nahuli ka ulit for the second time, will fine you up to 20,000 riyals. Ang laki ano? Ngayon, sa new cases naman, dito, meron silang bagong cases as of today na nakuha daw yon nililink yun through travel, tapos yung iba through social gatherings, yung social contact ng party siguro, meet other people. Tapos so far ang coronavirus cases dito as of today is nasa 562 na. At ang naka-recovered na ay nasa 19 or 19 cases recovered Tapos wala pa naman napapabalitang namamatay as of today nang dahil sa coronavirus. Yan po ang latest sa COVID-19 dito sa KSA. Thanks Google.
Sisimulan na po natin ang pagbabalot ng ating paboritong lumpiang gulay. 20 lahat po ito. Sana walang masira. Ito yung ating babalutin. Ito po yung ating panglak. Kanina pala, na-meet ko yung si Arky Raul at si Hubito nung magtapon ako ng basura kanina. Kasi babalik na ako nung may napusi ng kotse. Akala ko residence dito sa building. Nung lingunin ko si Architect Raul pala. Pumapasok din pala sila kahit ilang oras. Tapos tanghali pumasok. Maga na lang sila umuwi. Dito daw niya hinintay si Hubito kasi si Hubito iniiwan yung anak dito sa second floor sa babysitting, tapos sinusundo sa hapon. Ayun, long time no see, kakakwento ng kaunti, tapos yun, umalis na, pumasok na sila. Umpisahan po natin ang pagbabalot. 20 lahat ng wrappers natin. Sasample tayo ng mga dalawa. Malalaki po ang ating gagawin. Ere po, parang ganito. Tansyahan. Para tayo nagbalot din ng lumpiang Shanghai, kaso malalaki lang ere. Ito nga pala, yung ako'y nagtitinda pa sa CRO, isa ang lumpiang gulay ang aking tinitinda. 3 piraso, 5 real, utang pa. Ang gawa ko nito, di sa gabi, hinahanda ko. Tapos, di balot na. Kinabukasan ng prito. Yung gigising ako ng mga alas 3 siguro, 3 AM, para lang iprito ang mga lumpia. Tapos liligo ng alas 6. Kasi pa, susunduin ka ng 7:30. Yun, ganun. O kaya bago ako magprito ng lumpia, liligo muna para hindi madarang sa set. Ganito ba yun? Yan, best. Sari-sari ng aking tinitinda noon, may siopaw. Kaya ako nagtinda noon kasi pag nagretiro nga ako, dahil mahiyain nga, gusto kong maalis yung pagkamahiyain ko. Kaya nagtinda-tinda ako noon. Malaki din na itulong noon, hindi ka naubusan ng pera. Itong pangalawa. Kaya medyo sanay na tayo magbalot nitong lumpia dahil tinda tayo nung araw. Tapos sasabihin ng customer na ganito ang gusto niya pag nag-order ka. Gusto ko maraming suka. Ganon. Pero mo 3 piraso ganito kalalaki, 5 real. Utang pa. Another sample. Sige, mamaya na kids. O yan. Ganyan ang tinda ko nung araw. 3 piraso is 5 real only. Tapos piprito mo pa. O yan, tapos na. 20 lahat. Ito ang ipiprito natin. Sample. Itong another 10 ang nang ipipreser natin. May sobra tayong fillings, bibili ulit tayo ng pambalot. Pero yung maliit na yung pinambalot na sa lumpiang Shanghai. Kasi na siguro sa 20 maliliit ito. For the meantime, i-re-rep muna natin. Baka mamaya tayo makabili ng extra wrapper na maliit.
Nakakaubos nga ako ng 3 na ganireng kalalaki. May sinbitin pa. At naging 4 sa isang kainan na. Baka itong 10 na ito, maghapon ko lang kakainin. Siyempre, sausaw sa suka, pangontra. High blood. Eto na po. Luto na po ang ating spring rolls. Ang ating lumpiang gulay. Diyan. 10 po yung niluto natin. Alam nyo bang kaya kong ubusin sa isang kainan ang 3 niyan? Pag napaibig pa hanggang 4? Kaya ang 10 na yan ay ubos ko maghapon hanggang hapunan. Ang ating spring rolls. Day 6 lunchtime, 2:15 p.m. Ito po, kakain na si Lolo. Kasi nung lumabas ako kanina, pagkarating, kasi gawa nga nung wala akong mantikang pamprito sa deep fry na spring rolls. Kaya lumabas ako sandali at bumili ulit ng lumpia wrapper na doon sa natirang fillings na doon na lumpiang gulay. Bumili ako ng maliit lang. Tapos yung mantika nga, Ricklog, half tray. Tumas nga ang presyo no, dati 750 lang half tray, ngayon 9 na. Tapos hopya for my merienda. Nung piprito na ako, nagluluto si Tito Andy. Kaya nagantay muna ako. Ngayon, natapos ako 2:15 ako makakakain. Ito po. Siyempre, ulam natin today, spring rolls with yellow rice, with garlic flakes, with some olive seeds, walang kamatayang adobo. Inuutay-utay na po natin ng maubos. Pero ito namang ito hanggang gabihan na. Isang sabi, tapos yung ating sausawan. Hindi ko lang kung makakatatlo ako ngayon to kasi may adobo pa yan. Crispy. Masarap kaya numisot ang lumpiang gulay. Sige po, kakain muna ako. Siguro matatapos ko ngayon ang binablog ko ngayon bago humapon ng gusto. Kaya bukas, day 7, puro editing na lang. Baka day 7 ng bago gumabi, may post ko ito. Kasi ilan na lang eh. Ilang kumbaga sa shooting, ilang shoot na lang. At tapos na ang vlog ko for tomorrow. Day 7, busy ako sa pag-i-edit nun. Day 6 at 6 p.m. na po. Ito, natapos ko na yung natirang spring rolls gulay. Yung natira. Yung tirang peelings po natin kanina ng lumpiang gulay. Yan, bili tayo ng maliit na wrapper. Siyang ibinalot natin. 2 po yan. Stock na pagkain. Pag hindi pa nakapasok
at walang sweldo, di tayo may pang-ulam. Lalagay ko sa freezer po yan. 2 po yan na maliliit na baby spring roll. Day 6 at 6:30 p.m. Tapusin po na natin ang ating showbiz talk. Si Nora ba? O si Belma? Wala. Pareho. Sa tanda ba naman natin ito yung wala lang. Kasi di ba si Nora idol nga ni Ima, si Vilma, parte na rin ang buhay ko. Bakit kanyo? Vilma ang pangalan na Mrs. Bago po tayo magpaalam, magpupunan po tayo ng isang maikling panalangin para po sa ikatatapos ng ating problema dito sa virus na ito. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Good night for day 6. Be good kids. May day 7 pa tayo bukas for editing and so. Baka may post na natin bukas. Ingat po kayo lahat. Keep safe sa virus.